Pag-usapan natin ang isa sa mga pinakaginagamit na talata ng Calvinism para patunayan ang unconditional election, ang Romans chapter 9 verses 11 to 13. Ang sabi kasi dito, "For the children being not yet born, neither having done any good or evil, that the purpose of God according to election might stand, not of works, but of him that calleth. It was said unto her, The elder shall serve the younger. As it is written, Jacob have I loved, but Esau have I hated." Tama ba na ang ibig sabihin nito ay pinipili ng Diyos ang ilang tao para sa langit at ang iba para sa impyerno bago pa sila ipinanganak? Tignan natin ang konteksto. Sa simula pa lang sa verse 1, napighati na si Pablo. Bakit? Sabi niya kasi sa verse 3, "For I could wish that myself were accursed from Christ for my brethren, my kinsman according to the flesh." So ano ang problema dito? Hindi ito tungkol sa personal na kaligtasan ng bawat tao. Ang issue dito ay bakit ang maraming Hudyo, ang bansang pinili ng Diyos, ay tinanggihan si Kristo. Samantalang ang mga hintil na hindi pinili ng Diyos bilang bansa ay sumasampalataya. Kaya ang ginawa ni Pablo, pinaalala niya sa mga Hudyo ang kasaysayan nila bilang piniling bansa. Sabi niya sa verse 6, hindi nangangahulugan na nabigo ang salita ng Diyos. Bakit niya sinabi yon? Kasi iniisip ng mga Hudyo, kami ang piniling bayan, kaya kami lang dapat ang maliligtas. Kaya sumagot si Pablo, hindi. Ang tunay na Israel ay hindi dahil sa dugo, kundi dahil sa pangako ng Diyos. Kaya binigyan niya ng dalawang halimbawa. Una, si Isaac at Ishmael. Pareho silang anak ni Abraham, pero sabi ng Diyos, kay Isaac magmumula ang iyong binhi. Pangalawa, si Jacob at Esau. Pareho silang anak ni Isaac at Rebecca, at bago pa sila ipinanganak, sabi ng Diyos, ang matanda ay maglilingkod sa bata. Ibig sabihin, si Jacob ang pagmumulan ng binhi. Ngayon, pansinin natin, ano ang pinag-uusapan dito? Hindi ito individual na kaligtasan. Kung babasahin natin sa Genesis 25 verse 23, mismong sinabi ng Diyos kay Rebecca, dalawang bansa ang nasa iyong sinapupunan. At sa Malakay chapter 1 verses 2 to 3, kinote ni Pablo, minahal ko si Jacob, ngunit kinamumuhian ko si Esau. Ang konteksto rito, si Jacob ay nagrepresent sa isang bansa, which is ang Israel. Si Esau naman ay nagrepresent sa bansang Edomites. Mga lahi niya ito. Kaya mauunawaan natin kung bakit sinabi ng Diyos na mas mahal niya si Jacob. Kasi nga, si Esau ay nagrepresent sa isang bansang Edomite kung saan naging prominenteng kalaban ito sa lahi ni Jacob, which is ang Israel. Kaya hindi ito tungkol sa kung saan pupunta sa Jacob at Esau pagkatapos mamatay, kundi pumapatungkol ito sa lineage ng Misaya. Sa Hebreo at sa Biblia, ang salitang mahal at puot ay madalas comparative. Tulad sa Lucas chapter 14 verse 26, "If any man come to me and hate not his father and mother, he cannot be my disciple." Hindi ibig sabihin na kamuhian mo talaga ang magulang mo. Ibig sabihin, mas unahin mo si Kristo. Kaya nung sinabi ng Diyos, kinamuhian ko si Esau, ibig sabihin nun ay hindi ko pinili ang linya ni Esau para maging lineage ni Kristo, kundi si Jacob. Kaya kung gagamitin natin ang Romans chapter 9 verses 11 to 13 para sa individual na kaligtasan, magkakaroon tayo ng problema. Dahil ang point ni Pablo dito ay ipakita na ang pagpili ng Diyos ay hindi base sa gawa ng tao. Pero hindi niya sinabi na ang purpose ng pagpili ay para sa langit o impyerno. Ang purpose ay para sa misyon. Pinili ng Diyos ang lineage ni Jacob para maging lineage ng Misaya. Walang iba kundi si Kristo. Kung itutuloy natin hanggang Romans chapter 10 at Romans chapter 11, makikita natin kung saan papunta si Pablo. Sabi niya, that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus and believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. For there is no difference between the Jew and the Greek. For the same Lord over all is rich unto all that call upon him. At sa Romans chapter 11 verse 32, binigyang diin niya, for God hath concluded them all in unbelief, that he might have mercy upon all. Kaya kung ang Romans chapter 9 verses 11 to 13 ay tungkol sa individual na predestination sa langit o impyerno, bakit sa kabilang chapter sasabihin ni Pablo na maliligtas ang sino mang sumampalataya at kinakaawaan ng Diyos ang lahat? Kaya mga kapatid, ang Romans chapter 9 ay hindi tungkol sa kung sino ang ililigtas ng Diyos bilang individual. Ito ay depensa ni Pablo na tapat ang Diyos sa kanyang pangako. Pinili niya ang isang lineage, si Jacob, hindi dahil mas mabuti si Jacob, kundi para sa layunin ng Diyos na iligtas ang mundo sa pamamagitan ni Kristo, sapagkat siya ang Misaya. Kaya ang kaligtasan ay bukas para sa lahat, hindi sa pamamagitan ng lahi, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya. Yun ang konteksto. At kung babasahin natin ang buong Biblia, makikita natin na ang puso ng Diyos ay gaya ng sabi sa Ezekiel 18 verse 23 at 1 Timothy chapter 2 verse 4. Ninais ng Diyos na ang lahat ay maligtas at makaalam sa katotohanan. Kaya nag-offer siya ng pagkakataon sa lahat na maligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, ang tanging tagapagligtas natin.